May mga lihim ka bang gustong sabihin? O mga sikretong gusto mong aminin? Halika't ating pag-usapan sa Main Confessions. Dear DJ Main, magandang gabi sa'yo at sa lahat ng laging nakasubaybay sa inyong programa. Matagal na akong nakikinig sa inyo at talaga namang nagugulat ako sa mga confessions na binabasa mo. Kaya naman nagkaroon ako ng interes na magbahagi rin ng aking kwento. Pero minsan nga napapatanong ako sa sarili ko, kung tama ba na ilahad ang karanasan ko o mananatili na lamang itong nakatago. Tungkol kasi ito sa dating asawa ko na muling nagbalik. Hindi ko alam kung para manggulo o para buuin ulit ako. Pero may bago na kasi akong minamahal. Kaya hindi ko alam kung anong dapat kong gawin. Kaya sana huwag niyo akong husgahan sa aking ikukwento. Dahil nasaktan at nalito lang naman ako. Kaya naman bago ang lahat, nais ko munang magpakilala at ikuwento ang naging karanasan ko sa dati kong asawa. Ako nga pala si Clara, 28 years old, nakatira sa isang apartment sa may Tondo, Manila at ganun din ang aking dating asawa. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Jeffrey, 30 years old, at 5 years din kaming nagsama. Sa tinagal-tagal namin sa relasyon, puro na lang problema. Hindi ko nga akalain na darating ako sa point na ganito, na may sikreto kong aaminin sa inyo. DJ Main, masaya kami ng dati kong asawa. Yung tipong parang Korean novela. Ganon ang pakiramdam kapag marami ang nakakakita sa aming dalawa. Paano naman kasi? Showy siya magmahal. Pero ang totoo, pag kami nalang magkasama, para kaming aso at pusa. Palagi kaming nag-aaway. Pero sa awa ng Diyos, hindi pa niya ako nagawang pagbuhatan ng kamay. Pero sa ibang paraan niya naman ako minamaltrato. Oo, tama ang nasa isip mo. Pag nagtatalo kami, sa kama kami nagwawala. Hindi naman sa nagrereklamo ako. Inaamin ko naman na masarap talaga. Alam niya lahat ng kiliti ko. Pero sa kabila ng lahat ng sarap, may kaakibat na sakit. Sobrang sakit naman mentally ng ginagawa niya. Iiwasan ka niya hanggang sa lumipas na ang galit niya. Hindi siya yung tipo ng lalaki na kukomprontahin ka para ayusin ang isang gulo. Jugjugan lang naman kasi ang sagot sa lahat ng drama. Inaamin ko naman na sweet siya kapag puro pasarap na. Pero hindi ko lang talaga matanggap na wala siyang pagkukusa pagdating sa pag-aalaga. Hindi biro ang naramdaman kong stress at depression sa kanya. Ilang beses na akong nagmamakaawa na hindi lang dapat puro pasarap sa kama. At dahil doon, parang nagsawa ako. Unti-unti kong naramdaman na may nawawala na. At iyon ang dignidad ko bilang isang babae. Ang karapatan ko bilang asawa niya. Para akong ilaw ng tahanan na unti-unting napundi. Hindi ko na nga alam kung paano ibabalik ang nawalang liwanag. Kaya naman noong nakipaghiwalay ako sa kanya, siya naman ang naghabol sa akin. Pero may time, aaminin ko na namimiss ko siya. Hanggang sa may bago kong nakilala. Katrabaho ko sa DJ Main. Nagpaligaw ako sa kanya at ngayon, 6 months na kaming magkasama. Tawagin na lang natin siya sa pangalang Ronnie. Mas bata siya sa akin, pero parang siya pang mas matanda sa aming relasyon. Maalaga siya at talagang marunong umunawa.
Ibang-iba siya kay Jeffrey. Pero kahit kasi may bago na ako, mahal ko siya. Hindi ko pa rin magawang iwanan ang aking nakaraan. Oo, DJ Main. Hanggang ngayon may contact pa rin ako kay Jeffrey. Ex ko na siya, pero nakikita pa rin kaming dalawa. At hanggang ngayon, hindi alam ni Ronnie ang koneksyon naming dalawa. Mahal ko si Ronnie, kahit na 6 months pa lang kaming nagsasama. Pero anong magagawa ko? Hinahanap ng katawan ko si Jeffrey. Natatandaan ko nga nung una kaming muling nagkita. Tumawag siya dahil gusto niya raw ng closure. Hindi ko ito ipinaalam kay Ronnie dahil alam kong magsiselos lang siya. Pero hindi ako matatahimik hanggat walang closure na nangyayari. Dahil para sa akin, una at huli na namin iyong pagkikita. Pero iba ang nangyari, DJ Main. Dahil expected ko na may balak siya. Binaliwala ko yon dahil gusto ko siyang bigyan ng pag-asa. Pero imbis na makalimutan ko siya, muli niya akong pinaligaya. Fast forward, DJ Main. Nung nagkita kaming dalawa, nakakotse siya. Pinasakay niya ako at doon, niyakap niya ako ng mahigpit. Doon, nanlambot ako sa ginawa niya. Kaya naman imbes na magalit, tinanggap ko na lang ng buo ang pagyakap niya. Pagkatapos noon ay nag-usap kaming dalawa. Gumala kami saglit gamit ang kotse niya at doon napagkwentuhan namin yung dati naming mga ginagawa. Umabot pa nga ang kwentuhan namin sa sumbatan at doon napunta naman kami sa usapang masarap. Nabigla ako, DJ Main. Pinaalala niya kasi sa akin yung mga bagay na ginagawa niya para lang magkapati kaming dalawa. Oo, DJ Main, yung tinutukoy niya doon, yung sexy time namin. Tapos bigla siyang nagtanong. Hindi mo ba na-enjoy yung dati nating ginagawa, Clara? Natahimik ako sa sinabi niya at hininto niya ang kanyang kotse. Doon naramdaman ko na seryoso na siya. Dahil honest naman ako sa sinagot ko siya. Nagustuhan, pero hindi ko lang tanggap ang pagiging avoidant mo. Yung kapag may problema ka, tapos idadaan mo lang sa pakikipagtalik para lang magkabati tayong dalawa. Masakit sa akin yun. Doon natahimik si Jeffrey, DJ Main. Nagsorry siya at sabay himas sa binti ko. Doon ko nalaman at naramdaman ang mga pisil niya, ang mga himas niya sa aking hita. Tapos sabay sorry habang ginagawa iyon. Hanggang sa nagkatitigan kaming dalawa, unti-unti niyang nilapit ang mukha niya. Naramdaman ko ang init ng hininga niya. Hanggang sa tuluyan niya na akong mahalikan. Ramdam ko sa bawat sundot ng dila niya na hayok na talaga siya. Kaya naman humalik din ako ng pabalik para maramdaman niya na namimiss ko rin siya. Kitang-kita ko sa reaksyon niya na hayok na siya. Kaya naman tinuloy ko na lang din ang paghalik sa kanya. Naisip ko na baka ito na ang huli. Kaya naman pinatos ko na. Wala naman sigurong masama at wala rin namang makakaalam. Kaya naman habang naghahalikan kaming dalawa, bigla niya akong hinawakan. Bigla niyang kinapa ang aking bola-bola. At doon, unti-unti niyang inangat ang damit ko. Sinipsip niya ang dalawang pasas ko. Napapapikit ako sa ginagawa niya dahil alam niya rin kung ano ang kiliti ko. Habang sinisipsip at kinakagat niya ang pasas ko, unti-unti niyang hinuhubad ang pants ko at sabay hawak sa aking hiyas. Siguro naramdaman niya na basang-basa na ako. Kaya naman, nagsalita siya.
Clara, pwede ka bang pumatong sa akin? At doon naghubad na rin si Jeffrey. Nakita ko na tirik na rin ang kanyang alaga. Maugat ito at parang mushroom ang bandang ulo. At dahil basa na rin naman ako, hindi na ako nagsalita at pumatong na ako sa kanya. Unti-unti niyang ipinasok ang kanyang alaga. Nakiliti pa nga ako dahil gustong-gusto niya. Kasi ang dinadampi ang alaga niya sa aking hiyas. At doon muli akong napaungol. Ang sarap! Pwede bang ipasok mo na? Pero hindi siya nakikinig, DJ Maine. Halos maihina ako sa kanyang ginagawa. Doon sa kanya ako binigla. Naramdaman ko yung pagdulas ng alaga niya sa loob ng aking katawan. Yung tipong isang pasok pa lang pero parang lalabasan ka na. Halos manginig ako sa ginagawa niya. Sumigaw ako ng malakas. Pero bigla niya akong hinalikan at sabay sabing, Namimiss mo ba? Clara! Hindi na ako sumagot sa kanya. Ginawa ko na lang ang pagtaas at pagbaba. Hindi niya in-expect na gagawin ko iyon, DJ May. Bigla siyang napahinto sa paghalik sa akin. Mas lalo siguro siyang na-excite. Bigla niya akong hinawakan sa bewang at sabay araro sa aking hiyas. Labas-pasok. Walang awat at tanging maririnig mo lamang ang ungol ng aming. Masarap ba, Clara? Clara, masarap ba? Hindi mo ba ito namimiss? Sige pa, sarap. Ang sarap, Jeff. Sige lang, ibaon mo pa. Sobrang sarap, DJ Maine. Tumatagas na yung katas ko habang inaararo niya. At doon naramdaman ko na parang lalabasan na ako. Jeff, please, hindi ko na kaya. Lalabasan na ako. Ayun na. Ako rin, Clara. Sabay tayo, ha? Iputo ko ba sa loob? Heto na. Heto na. Bigain mo, Clara. At doon, isinaboy niya ang lahat ng katas sa aking hiyas. Sa bawat biga, naramdaman ko yung pagtibok ng alaga niya. Ramdaman ko rin yung mainit na likido na umaagos sa aking butas. Pero DJ Maine, pagkatapos ng nangyari sa amin ni Jeffrey, para akong nahimasmasan. Dahil nagawa kong pagtaksilan si Ronnie. Pero totoo naman na una at huli na namin ni Jeffrey iyon. Pero hanggang ngayon, DJ Maine, napapaisip ako na kahit isang beses lang na pagkakamali iyon, hinding-hindi ko na mababago yung nangyari. Ayokong sabihin kay Ronnie dahil mahal ko siya at ayokong mawala rin siya sa akin. Kaya naman ang aking tanong, dapat bang sabihin ko yung totoo? Gulong-gulo na rin kasi ako. Ayokong pagsisihan ang gagawin kong desisyon. Ayokong mawala si Ronnie sa piling ko. At ayokong masayang ang pinagsamahan naming dalawa. Kaya sana, mapayuhan niyo ako. Hanggang dito na lang ang aking kwento. Maraming salamat po. From Clara ng Tondo, Manila. May mga pahinang akala natin tapos na, pero patuloy pa rin bumubukas sa tuwing nanghihina tayo. Minsan hindi para balikan, kundi para tuluyan na nating isara. Kaya para sa lahat ng nalilito kung alin ang napipiliin nila, tandaan, hindi lahat ng pamilyar dapat nating balikan.